ninaw na to, dili lamang dili sa itong nalawigan sa Bohol, kundi sa tibuok kalibutan, dili nga itong oras, atong ihatag ng atong mga kibanan sa atong hepe sa EDCO, Tochi Escudero. Okay, thank you very much, John Fred. So, may buntag sa mga suminti kami na, labi na sa atong mga isurong Muslim, no? Nga itong isaulog karoon ng LTFTR, atong isuta ng highlights niya na decoration. So, bisan ng non-working holiday, padayon kayo punta sa atong tundanan para sa itong mga tangkulanan. So, once again, may buntag, welcome nila itong tulong ng kita ng gobernador. Live kang magana dito sa conference room sa Governor's Mansion ng atong Anchor Station ng Butana, Station BYRD, ang atong mga partner stations dito sa Tagpayan sa Pilaran, and live ka. Station DYDR, live ito magana dito sa Luzon sa Ubay, sa DYZB o DYAA FM. Kung niya mabati po ta live sa Hagna, sa radyo natin Hagna, sa DYMA FM sa Hagna, o sa DYDL sa Carmen. Madungog po ta dito may galaw niya, madungog po ta sa Hot FM sa lungsod sa Ubay, o cable stations sa Hagna o sa Ubay, nga makita ta sa mga station o sa mga lungsod sa Gansay Nandes, Vero, Hagna, Indulman, Anda, Mabini, Kanigay, Galicia, no? Kini San Miguel Cable, o ni John Daniel. And of course, simultaneous po na sa DYAA BTV cable sa lungsod sa Kubay na makita po ta sa mga neighboring na mga lungsod. And of course, yung itong mga internet connections live stream sa DYTR o DYRT. So once again, may buntag o welcome. Atong sunod ng atong kalihukan karon, we are waiting for the governor to come, fresh from Kunbusag activity to si governor. Anyway, naman na atong provincial administrator para magupan nato niya mo-apre sa atong kalihukan karon buntaga. So may gana, nagkabaton sa basibang pagpag, please welcome provincial administrator kay Demaler. Good morning. Good morning. Dahil salamat po si may buntag ka na itong tanan at itong mga igala sa Bohol Media nga din karon sa atong Governor's Mansion. May buntag usab sa atong mga listeners o atong mga viewers pinagi sa station DYRD o station DYDR as well as ang atong mga uban ng mga stasyon nga nagabase sa lungsod sa Hagna, sa Carmen o sa lungsod sa Ubay nga mabati kita karon halos sa tibuok nato nga kalungsuran o mga kabarangayan sa atong lalawigan sa Bohol. So sa ngalan ni Governor Chato nga niya na sa atong lalawigan sa Bohol, human sa iyang pipila ka adlaw nga pagkatapos sa mga kalihukan dito sa Amerika, particularly dito sa New Jersey. Atong welcome kamutanan o sa ngalan sa atong kawanan sa provincial government, of course, ang atong Vice Governor Dr. Concepcion Lee, atong mga provincial board members sa atong lalawigan sa Bohol, no? Sa First District, si Congressman si board member Dr. Yu Lopez, si board member Abel de Valerio, si board member Benji Arcamo, sa Second District, si board member Tami Ababo, board member Jaja Humamoy, and board member Jerry Garcia. Sa Third District, si board member Attorney Juling Palite, board member Fred Atirol, board member Bidyong Hala, and board member Boy Imboy, and ang atong PCL president atong ex-officio member sa ato ang provincial board, si board member Tony Petuano sa lungsod sa Tafe, o ang atong ABC president, ang presidente sa tanan ng mga barangay sa atong lalawigan sa Bohol, Dr. Molex Ibedosa sa lungsod sa Danao. Atong mga department heads o atong mga nagkalaing hepe sa mga buhatan sa provincial government. Kanyang tanan, salamat o sa inyong kooperasyon, matag adlaw, magkagsimana sa atong mga kalihukan sa atong katuhan ng provincial kanyang tanan. Thank you no, sa atong mga kawanan sa provincial government. Karong simanaha, bayo-bayo nga itong mga kalihukan, nagkasulog na itong adlaw Lunes, diin ang atong nagkalay mga engagement sa nagkalay mga lungsod, mga barangay, o atong mga kalihukan din sa atong provincial government, labi na din sa atong Governor's Mansion, ang atong ipagtampungan sa mga kalihukan uban sa ato ang nagkalaing representative sa atong governor diin may tampong sa nagkalaing mga activities dito sa mga kalungsuran. Pinili mga inauguration sa mga school buildings, mga foundation day, mga fiesta, agri-fair, ang atong nagkalaing imbitasyon usap no, sa nagkalaing dapit o mga barangay din
as well as ang mga invitation o mga coordination meetings na tuubang sa itong mga national government agencies o atong provincial government agencies o kang atong private sector, atong business sector, labi na sa atong pagpangandam sa atong Sandugo Festival 2015. O sa di pa nato ipadayon mga higala, both yun nato pasalamatan ang atong mga sponsors, atong presenters, o atong mga partners for the Sandugo 2015. No? Now nato, of course, ang atong provincial government of Bohol, led by Governor Edgar Chato and Vice Governor Concepcion Lim, ang atong presenter sa atong Sandugo 2015, ang atong city government of Tagbilaran, led by Mayor John Jestil Babayag and Vice Mayor Antonio Toto Veloso, ang Department of Tourism, atong pasalamatan sa sila na kong suporta, pinagi ni Secretary Mon Jimenez, ang Air Asia, atong pasalamatan sa mga higala kay ang ilang sponsorship aron paghatag og libre ng airfare sa atong mga bisita, atong abang ng mga sakop sa national media na mo-cover din sa atong kasalugan. And ang Big Bag Marketing, kinsa mitabang sa atong marketing and promotion sa atong Sandugo event, atong kasalamatan sa. Ang atong major sponsor, ang Bellevue Resort sa lungsod sa Panglao, ang Bloomer, ang South Palm Resort sa lungsod sa Panglao, ang Peacock Garden, diya sa lungsod sa Baclayon, ang First Consolidated Bank, pinagi ni Chairman Richard Uy, o ang Hyundai Bohol. Mga niya ang itong mga major sponsor. Ang itong mga minor sponsor, mga higala, ang Amorita Resort, Blue Water Panglao, Iskaya Resort, B Hotel, Uishi, pinagi ni Ambassador Carlos Chan, at Nama Mining Resources Incorporated, Chateau de Paz, pinagi ni Mr. Engineer Porting Lim, Southern Star, Solidad Suites, ang Light Shipping Corporation, o ang BCCTV. So, uban ni mga higala atong magandang natataon, kaya niya na sa atong programa karon pauban ka nato ang atong governor sa atong lalawigan sa Bohol aron paghatag sa mga updates sa mga kalihukan dito sa Purbusa. Let us all welcome Governor Edgar Chato. Daghang salamat, Provincial Administrator A. Valerio, ang atong EDCOM Chief, Toche Escobia, mga kauban nato sa Bohol Tri-Media, print and broadcast sa lalawigan sa Bohol, o ang atong tanan nga tigpaminaw sa tibuok kalibutan sa atong mga kaigsoon ng Bulanon, mga higala sa mga Bulanon, dinhi sa atong lalawigan, gawa sa atong lalawigan nga nagpamati sa upang mga probinsya sa tibok nasod nga Pilipinon, o ang atong mga kaigsuonan nga tuwa sa gawa sa atong nasod. Maayong buntag, maayong uto, maayong gabi kaninyong tanan o padayon sa pagpaminaw sa atong programa sa kada Biyernes kita o ang gobernador ang taytayan sa atong Kapitolyo mayon sa atong katawahan. O karong buntaga, dako kayo na kong kalipay o pasalamat sa labang magagagahong nga naibalik na sabta sa atong programa. Kita o ang gobernador human sa mga kalibukan nga atong yagian sa atong lampuson sa kaayo nga pagtambong sa pagdapit sa mga tinugyanan sa CONBUSA, Confederation of Boholanos in the United States and Canada, o kato usa ka dako nga kalihukan puno ang Marriott Hotel Ballroom sa mga Bulanon nga gikan sa mga nagkalain-lain nga mga provinces sa Canada o states of the United States. Kay kada lugar o kada suok na ang mga Bulanon usab dito. O sa kada duha ka tuig, doon na sila itawag o biennial convention. So I would like to thank sa atong mga Bulanon nga tuwa dito sa gawas, nga naa sa Amerika, sa Canada, katong nasa Europe, Middle East, ubang mga nasod sa Asia, sa padayon nga pagsunod sa atong mga kalihukan o kaumaran sa atong lalawigan sa Bohol. And more specifically, akong gamiton ng unang mga dutlo sa atong programa, kay tigpaminaw raman yun ang atong mga Bulanon nga tuwa sa Amerika o Canada. Salamat kaayo nila sa mga malampuson ng mga kalihukan nga ilang ipakita nato dito. Kay ang naka-unique manggod sa mga kalihukan nato sa CONBUSA, palabi na o mga Association of Boholanos outside Bohol, wala na sila masugo dito. Kung na sila kalihukan, sila rin yung ikaw kalingon nga muliho. Ang mo decorate sa stage, ang mo andam sa program,
ang magama sa ilang mga committee, ilang rin ng lihokon, kaya wala man dito masugo nilang mga empleyado o masugo mga kauban o mga katabang. Sila rin. Sa ato pa, kung unsa ka nindot ang inyong makita sa mga Facebook, produkto yun na sa atong mga bulanon sa ilang kahago. Kunya, hasta ang ilang mga presentations, mga cultural numbers, nga ilang ipang presentar dito, o ang ilang mga purong-purong no, sa ilang mga Mrs. Conbusa na maoy fund generation mechanism o sa nila dito, dili para sa ilang kapunungan dito para ipadala usab sa mga programa na ilang sponsor din sa atong lalawigan sa Bohol. So mo na akong gingon nga, you can take the Boholano out of Bohol, but you cannot take Bohol out of the hearts of the Boholanos. No? So, pag nila tinuod nga panagisgot. Nga, katong ilahang gitawag nga konferensya, nga gitawag sa nila o meeting of leaders, nga maoy nahulog o policy making body, hinapit nila ang highest official of OWA, now based in the United States, no? Kanang Overseas Welfare, Workers Welfare Administration, nga taga-Albor sa highest official of OWA based in the embassy in Washington, D.C. Idapit nila dito kaya usasan sila gitagahan o kasidungog. Unya, nindot nga atong iusog din nga mas maayo nga nahibawan na sa mga kapunungan dito sa Amerika o Canada ang mga benefits kung magpa-member sila sa OWA. Bisan pa kung tuwa sila dito o nahiluna man o trabaho o wala nahiluna sa ilang mga trabaho, basta tuwa sila dito, pwede sila magpa-register as members. Aron nga, doon maka-appeal sila sa mga benefits, sa mga programa sa Overseas Workers Welfare Administration. O atong ikalipay nga din sa atong lalawigan sa Bohol, doon na tayo direct na contact sa OWA usap through the office of the BEPO, Bohol Employment and Placement Office, o ang atong in charge for OFW si Rene Rial. Ubus na sa buhatan ni Vilma, Yurong na maoy ipiusap sa BEPO. So nganong importante ni tungod kay during the leaders meeting nga gihimo sa Conbusa, kaiguan yun nga ang mga kapunungan dito mo extend og assistance sa mga bulanon nga kinahanglan og tabang through the facilities of OWA nga naa base sa Washington, D.C. So katong mga kaigsunan natong nabinaw karon sa radyo, contact sa inyong mga associations, contact sa Conbusa, kay doon na sila yung direct line sa OWA dito sa Amerika. Katong bisan ganitong ingon nga TNT na mga Pilipino, mga Bulano nga hangtod karon wapay klarong papel dito, contact gihapon mo sa Conbusa, doon na sila yung direct line for assistance dito gihapon sa atong mga kaigsunan sa OWA. Kunya ang ilang hepe, as I have said, taga-Albor, no? So maoy mo tabang-tabang sa kapunungan sa mga Bulanon dito. So as of this point, atong pahibalo nga atol sa ilang leaders conference, in summary, ang ilang yung ikaiguan number 1 nga ilang ipadayon ang mga suporta sa mga livelihood projects din sa atong lalawigan sa Bohol, labi na sa pag-disperse sa mga hayop sama sa mga kabaw ngadto sa atong Let's Help Bohol program. Kung kini gitabangan og supervised ubos ni Dr. Bain Lapez sa ato ang Provincial Veterinarian's Office. Unya, importante ni kayo kay ang ato ra ipanusgan karon dili lang ang atong padaghan sa mga hayupan sama sa kabaw dito sa atong mga kabarangayan ubos sa Let's Help Bohol program dispersal, kundi apil usab niini ang paglusad sa bagong industriya kanang atong gitawag og milk industry or dairy industry sa atong lalawigan sa Bohol. Because ang atong dago nga ang produksyon sa dairy products sa Bohol, including processing sa mga gatas nga gikan sa National Dairy Farm Bakaha o sa mga backyard dairy production sa ato ang mga katawhan nga gitrain na karon both by the Provincial Veterinarian's Office as well as the Philippine Carabao Center o sa National Dairy Corporation. So, importante ni nga mapadayon ang mga proyekto. Salamat sa Conbusa. In a resolution, they committed to continue with the support program and partnership. So, dito yun sa Mauntigo.
Unya, in support usab sa ato ang sa ato mga kabataan na magpadayon usab ang ilang pagtabang sa uban nga mga pasilidad sa atong lalawigan sa Bohol, labi na sa atong kabataan. Sila man nagtabang o nag-donate sa ato ang children's playground tubangan sa CPG Park. Unya mura kinahanglan ni og maintenance ila kining padayunon. Unya nag-awhag lang sila ng atong mga pasilidad din nga ilang manglugangan. Importante nga ang atong mga security officers sa atong CPG Park magbantay gayud nga ang atong magsakay-sakay din sa mga duyan o uban pa mga bata ra gyud mo sakay kay og siyempre dagko na apil tong gabantay og tungtong sa mga pasilidad maguba man og dali ang mga pasilidad niini. So kadtong akong gisulti nga ang Aguhar family diyan si Mr. Marino Aguhar kuyog sa iyang kapika sila mo nag-una og raise og pondo nga ilang gihalal usab sa duha nila ka anak nga taliwan sa laing kalibutan. They started the fundraising and also makita nato din na our projects that are coming from the Konpusa. No? So salamat ni Ana sa mga resolutions nga ilang gipasa mingtambong yuta sa tigong sa leaders of the Konpusa dito sa maong convention. The following day gi-ratify nila usab ang usa ka kasabutan kay from the leaders policy meeting the following day gisunod ang General Assembly. Kung kato sa General Assembly gikaiguan sa Konbusa nga ang ilang convention sa Konbusa generally at tumayod himuon every 2 years sa usa sa mga lugar o mga syudad either sa United States or sa Canada. Magbali-bali na lang sila pero ang ilang gikaiguan karon nga every 6 years sa panahon gani nga magtakdo ang schedule sa TVTK o sa Konbusa ang higyon sila sa lalawigan sa Bohol. That was a breakthrough because in their constitution and bylaws nga na-adapt sa una ang mga Konbusa at nila himuon sa United States of America or Canada. Pero naamay panahon yun, every 6 years nga magkapariho ang ilang schedule. Within the same year na ay Konbusa na po ang TVTK. Pareho sa karong tuiga nga dito ang Konbusa sa Amerika o niya ang TVTK din sa lalawigan sa Bohol na ipon sa Sandugo. So aron nga mas mabibo o mas sayon para sa tanan basta magtakdo gani every 6 years ang TVTK o Konbusa ang higyon sa lalawigan sa Bohol. So that was ratified in a unanimous decision both by the approved by the Council of Leaders o niya gi-aprobahan o gidasunan in a unanimous decision by the General Assembly. Now, ang ato lang pasalamatan usab niini kay ang Konbusa every 2 years, ang TVTK every 3 years. Sa ato pa, sa ikatulong na tuig, ikagkaroon, TVTK man. Sa sunod tulong na tuig, TVTK. Wala may Konbusa sa ikatulong na tuig. Ang Konbusa, naay ilang Konbusa pero dili magbangga sa tuig sa TVTK. So, ang TVTK, din sa Bohol, wala may Konbusa 3 years from now. So, din sa Bohol ang kalihukan sa TVTK kanunay. 3 years na po, sa ato pa 6 years from now, magkapareho man sila tuig. Mao nga anhin na yun sa Bohol ang tanan nga Konbusa nga magkadungan sa TVTK. I hope that's clear to all. Kaya aron nga mahibawaan sa mga katambong nga ingon ana ang policy. Kanya nato ko din sa Bohol o apil to mga association ng Boholanos nga naminaw sa ubang mga nasod maka-schedule po sila sa ilang mga pag-uli sa Bohol panahon sa TVTK kaya hasta ang Konbusa naka-schedule na sa. So katong mga association sa ubang mga kaprobinsyahan sa Pilipinas, mga Bohol Association na tuwa sa ubang mga dapit sa tibuok kalibutan, we encourage them and we urge them to schedule also their homecomings din sa atong lalawigan atol po sa TVTK. Kay hasta man ang Konbusa, i-adjust na nila ang ilang schedule. No? So, I hope that will mean very, very exciting times para sa mga Bulanon. Unya, ang unang tuig nga, mausog ang TVTK and Konbusa kaanhin sa Bohol will still be in 2021. No? Sa total that 6 years after. Ang sunod na TVTK nga ani dinhi sa 2017
walay konbusak na, kaya dili na konbusak year. Okay? So I hope that's clear to everybody, and this time, allow me to express our deepest thanks and appreciation sa tanan na itong mga hosts dito sa Amerika o sa Estados Unidos o sa Canada. Kaya ikan pa lang sa atong pagkabot dito, nakakita kita sa mga lihok yun sa atong mga bulano. Number one, ang atong mga tinudyanan sa Konbusak, sila si Larry Gala, sila si Atoy Toralba, kay nahilahin sila na mga leaders of different association, sila Justy Paras, sila Malu Galang, o ilang mga supporting associations dito sa East Coast, no? So mo ay nagdala. Of course, ang atong mga relatives, sila Betty Garcia, Baby Garcia, sila Maribeth, sila Brian, kaya sila magyud po nagsugat nato dito hasta po sa pagpahiluna nato during the convention day sa atong kapuy-an sa dito sa maong lugar. Kunya, ang atong mga isuon, dili sila Dr. Boy Chato, sila Elaine po yung usap sa akong isuon si Eleanor, ang ilang pamilya mo dito sa hisugat dito. By the way, atong klaruhon kanunay, may mangutana, ang atong biyahe dito sa gawas at no expense to the provincial government. Kanunay yun na, Konbusak dito sa Edmonton at no expense to the provincial government. Ang Konbusak dito sa Chicago at no expense to the provincial government. Pero ang atong DILG is always very generous nga. Every time mo biyahin ta, mura mo kung gidapit kas ubay, mura ka gidapit sa, pero tuwa lang na sila sa Bulanon sa gawas. No? So mauna nga ang DILG naghatag na sila kanunay o official time for your travel. Pero kita, dili yun ta mag-charge o travel fees, mga angana dito sa ato ang local government sa province of Bohol. So in all those trips, no? So lahi na siya o ipadala kag konferensya panalitan o mato kag Cambodia, nag-promote ka sa tibuok tourism program sa atong lalawigan, then lahi sa na Department of Tourism sa ang nag-support o nagtabang ni Ana. No? So I would like to thank also ang atong Archbishop, si Barney Ausa. You know, we have to be proud of Archbishop Barney Ausa. Siya maoy atong kumbagay ambassador sa Santo Papa dito sa United Nations. Ang Pilipinas, doon na sa tayo ambassador dito. Ang Vaticano, doon na sa ambassador dito. He must be very trusted by the Pope. O niya, Archbishop, siya mo'y lahog nga mao'y nagtao, mao'y nagpuyo sa balay sa Santo Papa nga naa sa New York mismo. It's a 5-story building donated by a very rich person to the Catholic Church way back kung kaya nakaroon ng panahon. O mao'y karaan nga building nga naa sa 5th Avenue, sentro sa mga kalihukan sa New York. O ang akong kalipay kay isip bulanon nga Archbishop, pagkabot nato dito, nag-host si Archbishop Ausa o sa ka-testimonial dinner, reception, nga very formal nga activity. Diha ang ambassador, nagikan sa Pilipinas, diha ang Consul General sa atong nasod. At the time, the Consul General was in the Philippines, ang iyang deputy, maoy dinha, o niya ang mga key leaders of the Boholano Associations nga dito sa ang atong gikalipay kay ituro niya sa tibuok facility hasta sa kwarto sa Santo Papa kay wato magpuhon si Pope Francis karong umaabot nga September. O niya, giandam nila ang maong fasilidad. O niya, ang atong pagsuroy dito gikan sa ground floor hangtod na sa ubang mga level sa maong building, makapahinumdum sa nato nga very holy ang maong lugar. O niya, mauna nga formal sa kayo ilang reception. O ang atong Santo Papa gipaabot yun sa pagbisita dito sa Estados Unidos. And the center of all the preparations, including pagdiskurso sa Santo Papa dito sa UN, United Nations, gipangandaman na ni Archbishop Barney Ausa. So, nindot kaayo ang atong eksperyensya dito. Pasalamatan na to si Archbishop Barney. The following day, human sa reception, ninglarga siya paingon sa Paris o sa Ethiopia, ubos sa pagsugo o misyon nga gipadangat ni sa atong mahal nga Santo Papa, o on his route na to the province of Bohol. He will be here for one day only, kay maapil siya sa
the Outstanding Boholanos Awards Program nga ilusad karong July 27. Usa si Archbishop Barney Ausa sa mga pasidunggan. Tulo na may ka-awarding ceremonies nga apil siya sa Outstanding Boholanos punta. Pero doon na may rule ang atong mga committee sa the Outstanding Boholanos around the world kung tubaw nga dili ihatag ang award o dili matagaan ang award ang dili mo appear personally dito sa maong ceremony. So this time, Archbishop Ausa made it sure nga makaanhi siya dili sa ato. So, niya siya ubansab nato din. Again, let me thank the whole Conbusak family, tanang participation sa atong Conbusak from US and Canada. Nahibaw ko nga nangandam din sila o muna-muna. No? Let me assure you, okay lang ang pagbiyahe na ito paingon din kay bisan kung na-cancel na itong flight instead of July 12 na himong July 13 by circumstances nga ang airline na sa kong nasayod. Giagian tag kuyaw-kuyaw na di takaabot sa piyesta sa Balilihan, pero kaloy sa Ginoo ang mahal nga Birhen sa Carmel, wag yun tutugot na di takatambo, so dito ta o kuyog sa atong mga kaigsunan. We would like to thank, isumpay nako si Bishop Leonardo Medroso, nga maugil ang nangulo sa Pontifical Mass sa lungsod sa Balilihan, o kahapong adlaw si Bishop Parcon dito sa ming tambong sa atong mga kaliyukan sa kapistahan. Bishop Parcon is the Bishop of the Diocese of Talibon. No? So, sa tanansab nga mga kaigsunan nato sa Balilihan, labi na nga ipanuluhan ni Father Alvin o Father Roy, bago na mong mga pura dito sa mga lusod, o ang tanan nga mga balikbayan. I would like to welcome all of them. Makuban nila, kauban nato gabi. O ang tanansab nga mga committees sa lungsod o sa simbahan nga nagtinabangay ato sa sila pasalamatan. And the same greetings also goes to all other towns and barangays in the province of Bohol na nagsaulog sa kapistahan sa mga Biren, sa Carmel. Ang atong mga kaigsunan sa Palukto, ang kaigsunan sa Viking, no? Pero daghang mga lugar na nagsaulog sa kapistahan sa Biren, sa Carmel. So, congratulations sa tanan o happy fiesta gihapon sa daghang mga lusod nga nagsaulog. O karong adlaw, July 17 is a holiday. Usa ni ka holiday ubos sa Proclamation 1070 dinhi sa Pilipinas, no? So ato na tayo bawon itong mga naminaw sa gawas, kanang holiday man sa Pilipinas karon. Ubos sa Proclamation sa atong mga presidente, Declaration of February 17, 2015 as a regular holiday throughout the country. Walay trabaho, walay eskwela, in observance of Eid al-Fitr, Feast of Ramadan. So mauna sa ang culmination sa fasting activities sa atong Muslim community dinhi sa Bohol, dito sa gawas sa atong lalawigan, within the country, sa ila sa mga kasaulugan sa atong brother Muslim. So, atong palipayan sila sa ilang kasaulugan usab nga gihimo karong adlaw. O naiuban ang tana, kanong dili man ni kanong sibo ang pizza, usog-usog man ang pizza sa ilang celebration. Mao nga dili pwede nga dili tinuig ang proclamation sa presidente. Kaya sa miyaging mga tuig lahi pa po nga pizza. Kunya, nung sila, mao ba na siya ang October 15 sa nahitabo sa Bohol, dili po. Kaya lahi man ito nga Idil Adha ang ani ato maong holiday. In fact, first itong time na i-declare at the time po nga nahitabo din sa ato. And if you will remember, simpa ko lang o tingtrabaho pa to, ting-eskwela, mas dako yun ang problema na to sa lalawigan sa Bohol. Pero ang kahitasan, doon na iyan kaugalingong pamaagi pagtabang sa tanan. And then, let me also thank Vice Governor Inday Conching Lim, tanang membro sa atong provincial, o atong mga opisyalis sa Bohol, labi na sa atong mga empleyado usab, nga nagtinabangay sa panahon nga wala din ni si Governor Edgar Chato. Vice Governor Inday Lim was with me in Balilihan, with our congressmen, with our mayors and barangay captains sa daghang mga lugar atol sa kapistahan. And I would like to thank everybody sa atong mga katawhan kay nagpadayon ang mga pagtinabangay, labi na sa panahon nga wala kita dinhi. And in fact, our provincial officials led by the Vice Governor, nga mao'y acting governor atong panahon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mao'y nangulo sa pagpasidumog nato sa atong partners, this time from Korea. Kaya dinhi man sa ato ang resident country director, mao'y
siya highest official o COICA, kaning USAID, dunay counterpart, OSAID, dunay counterpart sa Korea, ang ilang aid agency. Ang gitawag ni COICA, mao ni nagtabang sa atong mga Korean projects po nga Overseas Development Assistance Program sa Bohol. Daghan ni sila gitabang sa atong lalawigan. Kunya, in the field of tourism, gitagaan og plaque of appreciation and conferring as adopted son of Bohol si Honorable Kim Kwan Nam. Nga dinhigyo sa ato, tabang nako, nagmaestro gani sa Baiso for quite some time. Unya, nagtabang sa atong tourism program sa probinsya, including production of brochures, no, nga gipunduhan usab sa COICA. Unya, kami sila nag-partnership sa ubang mga grupo din sa atong lalawigan, labi na sa atong provincial government. And of course, in appreciation sa padayon na suporta sa COICA, ang country director nga si Song Min Hyong, din sa ako, mao'y nangulo sa gihimo nga mga kalihukan sa pagbuka sa atong Agri-Fair sa lalawigan sa Bohol. Ang atong Agri-Fair nga gihimo din kuyog ni Vice Governor Inday Lim, ni Board Member Abel Valerio, ang Chairman sa Committee on Agriculture, o diha sa ang atong Congressman Rene Delampagos sa 1st District of Bohol. And of course, ang atong keynote speaker atong panahon na, again, in recognition sa partnership with the Korean government, i-introduce to the board member Yul Lopez. No? So, salamat once again to our Korean partners. And of course, dili lang ang foreign governments mo partner sa Bohol. In fact, sa ato na gisulti, ang Bohol has been what they call darling of the ODAs. Nga naman, kay ang Bohol, halos tanan nga overseas development assistance groups dunay partnership program sa atong lalawigan. When you talk of Canada, dunay partnership. Australia na ay partnership. USA na ay partnership. Korea dunay partnership. Even our scholarships nga gipadangat ang atong mga bulanon nga kinahanglan mo tuon sa disaster management and climate change kay gitagaani focus sa atong probinsya. Naatay partnership with Taiwan, naatay partnership with China, nakapadala ta og scholar dito para maoy mangulo sa pagbukas sa atong training center for climate change adaptation and disaster risk reduction dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Now, if we have partnerships in the ODA side, kaning foreign groups, mas kusog og lig-on ang atong partnership with the national agencies under President Noynoy Aquino. And ako pahalipayan ang usa ka mga ahensya niya na ang DNR, Department of Environment and Natural Resources, ubos ni Pedro Canda din sa atong lalawigan. Bisan wa ko ka appeal sa ilahang himo nga inauguration and blessing dito ang atong mga pinugyanan sa probinsya to be with them in the opening of the new building of the DNR nga naa din sa lungsod sa Cortez. They are sharing the area of the old DPWH equipment facility, no? Nga naa sa doon sa Taytayan din sa lungsod sa Cortez, doon sa atong Abatan Community Life Tour area. Unya, kana kay nagbalhin na sila, ang ilang daan na opisina was likod yun sa Provincial Engineers Office. So, nag-move ni sila dito sa lugar, medyo layo-layo o jutay, pero very accessible na unya naanay gusto nga mga pasilidad. So, congratulations sa DENR. Unya, ato sa nga ipadangan ang atong mga pahibalo nga karong buwana sa di pa tawag question and answer, ang atong lalawigan sa Bohol nagpadayon sa kabibo para sa mga pagpangandam sa atong inadlaw-adlaw ng mga kalihukan alang sa Sandugo 2015 o Kantigong Bulanon tibuok kalibutan. Sa atong ika-Hulyo 22, please put that in your calendars, mao ni ang atong 161st Foundation Day sa lalawigan sa Bohol. Kung may nundot ta, ibuksan na ito ang July sa Osaka Foundation Day of the City of Tagbilaran. Sa July 22, maunasad na ang 161st Foundation Day sa atong lalawigan sa Bohol. Ang atong tema, Celebrating Boholano Unity and Progress Around the World.
tungod sa na kay Sandugo man, tungod sa na kay TBTK man, or year, mauna nga ang atong celebration is focused on the unity and progress of the Boholano people around the world. So, in that particular day, naanay mga nahanay nga mga programa nga atong ipahibalo sa dili madugay usab. Unya, one of the highlights usab niini ang mga turnover of major projects of the province of Bohol. So naatay overseas development assistance projects nga atong i-turnover ni Anang Adlawa with our foreign partners nasa na atong national and provincial programs nga ipanglusad usab sa maong adlaw. O inaot nga sa ulugan sa atong Foundation Day, mahimong gabayan sa dugang nga panagtinabangay o panagiusa sa atong mga katawhan sa lalawigan sa Bohol. And by the way, Ambassador Tweddle of the Australian Embassy has already confirmed that he will be around. Kay kung gusto ita sa atong mga kadalanan, labi na sa mga interior parts sa atong lalawigan sa Bohol, national roads, provincial roads, nga atong gipaningkamutan usab nga mausab ang lagway sa atong mga kadalanan ubos sa mga programa nga nationally funded with the help of our congressmen o nga atong locally funded sa atong provincial government o sa foreign assisted funded. Makita na sa nimo nga daghan ang mga lugar sa interior parts nga dili nato maabot sa una with convenience and ease. Karon naa na dito ang mga sementadong mga kalsada, well-paved roads. Dili pa tanan-tanan nga tibuok Bohol na manahapsay ang tanang kalsada, but at least the major roads nato sa atong probinsya, makita na nimo ang mga kausbanan. No? So, as I said, gahapong adlaw or sa Viesperas gani sa Balilihan, duha sila ka grupo sa Alicia nga diha. Ang grupo nga sa mayor o mga sangguniang bayan o ang grupo sa mga kapitan. Ang mayor o sangguniang bayan diri sa bayan nagagi the traditional route. Ang mga kapitan diri nagagi sa Batuan Hanupol area. Naguna og abot sa among balay ang Batuan ug Hanupol nagagi kay naka-cut short sila sa distansya sa ilang agianan. So that is just an example nga kanang mga lugar nga dito na tumaanha sa unang mga panahon unya hatbed sila og problema po sa peace and order. Kaning mga lugar na karon very accessible and hopefully mahumantong ilang taytayan o katong mga semitohonon nga doon sa taytayan. It's a completed road up to Batuan. So mausad na ang diri sa San Isidro nga nakitaan sa taga-Tagbilaran panahon sa Linog, nakitaan sa mga taga-abroad panahon sa Linog kaya nanguli sila. Makita na ito nga maura to ang access road. Di ako na nakita na, uy, ako naman na ini, provincial road, bali sa una nga lisod. Kaya ato man ang gigamang balaod, atong Congressman Batan, na imo na siya ng national road. O inyong balikon karon, pwede na yung hanuya ang agianan pa doon sa San Isidro. Ari mo mag-agis tubigon, pa doon sa Lilagtag, angkod sa San Isidro, or diri mo sa Antiquera mag-agi. Ang remaining part na lang dito karon, ang pangpang na naa sa Taytayan, una Ibrin, San Isidro, and Antiquera, gikat kay aron nga ma-widen ang ilang kalsada. Kaya maumani ang naligdan ng mga bato na nagko during the earthquake. So for safety, cut ang mga bungtod nga naadoon sa kalsada. So mao na lang nabilin ang nakita. On the way to Macaas to Bicol, you have a highway there nga completed already. On the way to Alicia, katong mga kalsada ditong guba gikan sa Pilar paingon sa Alicia, it's all completed already. So ang atong mga kalsada under the Australian partnership kanang Luway area, gikan sa Lubok, nindot pa sa na siya kaayo, well-paved area. Katong mga kalsada na nakagbungan sa mga boulders gikan sa Antiquera, Dorol area, hasta tong sa Lawis, Inabanga, nga pertigyo, lisura after the earthquake, no? Sa atong inspection dito, apil tong kalsada sa Lapacan, panong sa Buena Vista, all these areas are already well-paved by now. Now, in the budget of 2016, with the help of our national government, the President, Budget Secretary Abad, at mga members of Congress, isip mo spokesperson sa atong mga gobernador para sa atong incentives program for roads, atong pasalamatan nga ang atong proposal, gilugong sa nila, unanimously supported by all governors in the country, nga ibahin
ang pahat sa roads fund ngadto sa atong mga kaprobinsyahan to handle local roads in the province of Bohol. So when you say local roads, dili na kay Bohol, tanang probinsya sa tibuok Pilipinas. Of course, sa first batch, we would be very certain nga ang Bohol maapil ini kay andam naman ta sa ato mga technical requirements under the provisions of that particular program. So, hopefully, by 2016, mas makafocus na sa local roads tungod kay ang atong national roads would have been completed already fully by then. Ang ato na lang gisigi og lobby nga ang DPWH muhatag og focus kay naman sila kaso anang kalsada nga paingon sa Danao, mao na lang na ang national road nga wa pa gyud matandog, mao na nga ato na lang isigi og follow up, but that's beyond the level sa executive department kay nagkaso dahil na sila ng maong kalsada way back. O niya hangtod karon wa pa nila ma-resolve. But other than that, all national roads are already covered. No? So, with this, let me thank everybody sa atong panagtapo karon. And by the way, ako lang i-singit sa di pa tamang question and answer. Niya si Governor Edgar Chato, physically and well, thanking everybody for your support. I arrived at the airport, I landed in Manila, I landed in Tagbilaran, dito ko sa among pista, ni ata ron sa kita ng gobernador, pag-convocation tapuhon sa Lunes, ni ata din sa itong lalawigan, makitaan ko ninyo sa kabarangayan. Sa ato pa, di na ako pasumpay suti, watalag pa, oy. Siguro sa pagkarta rin taon sa uban. O, wa ko kasuspenso ha. Paano nga itong giingon nga, usahay lang din na ito palabihan. Kaya ang mga tao, sa mo tayo, dito o nato. So, mas maayo pa nga, magsulti na gutas tinoon. O na magaling mga concerns nga legal, at tumako na ito sa legal nga forum, hindi na ito gawang istorya, hindi gusto. Kaya ang mga tao, sa mo tayo noon, hindi po ito o nato. No? So, I hope that, inumdo na sa ko, kung dito ko sa Cambodia, di ako nag-istorya o inikabot takpon. Pero, hinabot di ako takaroon. O na nga ang mga tao, di na kinubuto o sa mga palatias mag-istorya. O nga, ang ato lang po nga ikalipay nga ang atong mga katawhan sa Bohol are more discerning already on unsang information nga mogawas gikan sa atong mga amigo, mga kauban, nga matigsulat, tigpamakba, o asang dapita, kamo na niya itong mga tao mo tanaw yung pizza resulti, tinoon, kung sila sa dili. Mo na nga, padayon na sa itong trabaho, and we will never be bothered at all by aning mga istorya na ingon ini. No? So, mga katawan sa Bohol, nasayod ko nga ang bagang kadaghanan na ang nagsuporta sa atong mga paningkamot para sa kalambuan sa Lalawigan. Padayon Bohol yun na. Salamat. O maayong butas. Okay, thank you. Live kini si Governor Dili Magalan, kini Skype, no? Sa mga naminaw ka. So, mga kumutana, alita ni Mr. Fred Arneta, pag-uman si Lito, si Chito, and si Tony Salma. Thank you. Thank you. God, bayo na mo tayo. Welcome home. Ang atong provincial administrator. Okay, good morning. Isa mo itong kadaghan ang atong viewers worldwide. No? 170 dito sa Canada, 13 na. O sa Amerika, 84 na kapasapot niya nga mupawali sila. Walang ibutyan sa atong, walang ipakita sa atong gobernador ang iyang ulagway. Pagkabot yun, nakita na ito ang ordinaryong gobernador, nagluto, o ba? Ilang taon na go? Okay na. Ikaw ba yung nagluto? Sinuot tulong ko dito, kumidya. Sa ako na isulti ninyo, dito sa Amerika, sa Canada, wala din sila yung mga helper, wala din sila yung mga katabang. Kunya, maikog yan kung gala ko po sa balay, kaya pag-uman, mapasenyorito na ka dito, kagana sila puro mga sila na yung mga trabaho. Gawas pa di anak, sila pa yung naglihok, sila yung mag-decorate, sila yung mag-cut sa decoration, sila yung mag-ansa sa mga dalunon dito, hasta sa mga butang na ilan ang damunot, sila yung mag-drive, sila pa yung maghatod sa ilang mga bata o nasa paingon, dili sa iyon ang kinabuhi. Dito sa gawas. Mao ni ako ipasagot sa itong mga kaigsunan kay daghan ba tayong mga kaigsunan din ng dawat o kining dollar remittance gikan sa gawas. So niya, inikabot sa dollar remittance, bisag unsa lay paliton na ng atong mga tao nga nagdawat dinhi kay nakaingon o gipamupo ra ng dollar dito sa ilang mga kakahuyan dito dili gyud. So mo ni nga ako gyud ang i-emphasize nga og naay ibadas atong mga kaigsunan gikan sa gawas.
ang pingin yun itaw na ayaw ipalit og tuba, ayaw ipalit og drugs, ha? Kay maunay makadaot sa itong mga bata. Kunya, naapoy uban nga padadaan itukod ubay, dili po itukod ubay. Kinagabot din taon sa taga gawas kay ano din ang ilang baydaan mo gihapon kay wa itulong. Oh, mo na ang atong values po sa atong mga tao nga niya dinis buhol. Ako itong giingnan, nag-istorya mi sa atong mga obispo sa Tagbilaran, Bishop Negroso, sa Talibon, Bishop Pagcon, dito sa Balilihan. Ang ako yung i-emphasize nga, it's high time to really work on values also. Labi na sa pagsud sa kinibang atong internet, no? Ang influence sa atong internet, very, very strong. So mo na nga ang mga values at tunatudan-on ang dili lang sa tulungaan kundi hasta sa atong barangay assembly, sa mga banay yun at the household level, bisan sa mga purok na may education committee diha ang may musud ang values formation. Kaya aron nga ang atong mga kabataan na nagtubo naa dito ang gusto nga mga pag-anchor no, sa ilang mga desisyon sa kinabuhi in very strong foundation of Christian values. Okay, kini nga ito pagkutanan mismo, Dok. Kini nga itong issue, mo patimaw nga niyo, ang nga itong kini ay, mo balik sa una, maugya ko. So, you think na doon na rin unseen hand kini, no? At di man namatay kay madumog man. Pero, ano lang, hasta si Congressman Rene, pag-ulit na ginako din ato mo sa palilihan sa akong pista. Pag sige lang yung istorya na, grabe, sukat pa sa una nga ikaw mo may gobernador, hangtod ka ron, mo magyapon na, eleksyon mo yun na, there is a pattern, and it has always been a pattern. Kanya, mo tayo itong ingon usap nga. Ang pattern ko na, kung mag-eleksyon mo, wala po. Tungod kay, the legal basis is not there. Karon, legal man ang issue, iabot man dito, natural, paminawon o unsay gusto, unsay dili in the legal front, then Congressman Rene said, i-resolve man ang MR niya, then he will face also that issue on the legal front. So, I think there are remedies available. And basta with proper explanations, I don't think dili ma-hurdle sa side sa government nga mao'y nagplano at the time for that particular project. Kami sa Sangguniang Palaluigan, pinaka-hearing sa katong ipag-imo niya ito, usa man ang baruganan nato. So, we would like to say, at that point in time, when the project was presented to us, we fully believe with all honesty nga ang project was good for the province of Bohol and the city of Tagbilaran and the provincial government. Hangtod kami sige pagaling dawat o dividend ang probinsya. Sa unang sige gasto o kining kanang o tawag ana subsidy ang probinsya. Kasi it was subsidized ang probinsya sa ato ang power and water at the time. Now, I don't want to discuss in detail na kaya mataas na ang issue, pero ang point is agi lang siya LTC, na-dismiss agi o kining si tawag gani kining Court of Appeals na-dismiss, agi ombudsman na-dismiss, gitagaan si Governor Chato o certificate of no criminal administrative case in the ombudsman, the same ombudsman mo ingatan kaya di man tawag si chairman of why ingon anak nga kinang si di man ka-illuminate katong nahimong award si Governor as dangal ng bayan ng award. Ang hinatag og award ni Governor tulo ang Commission on Civil Service, ang Commission on kining COA ug ang Ombudsman. Dito silang head tanan apil si Kapyo mo ang hindunol sa award on the thing no administrative criminal kay basic magyud nga requirement. So sa may meaning ana, then there was no case. So ingon na lang, kasimple ang atong pasabot sa mga tao kay mas masabtan man nila. Unya, karon kay naamay amot umibaw ba o watakibaw o galaw na tanan nga bisag nahibaw gaparain mo ng umban nga wakay ba. Pero ang point is, intellectual kabanaw ang kaso karon nga dugay lang decertifyan nga no case. Sa ito pa, that was I think 2008 nga ipirmahan jud siya sa ombudsman
dismiss. But ang kaso nga i-file sa ombudsman sa Cebu pa lang, year 2001, diha na'y recommendation ng Cebu Ombudsman for dismissal. Imagine ito 7 years for the Ombudsman Office. Usap pa, pirma ko ng Ombudsman National nga fully dismissed na ang case. Kaya ito another 7 years, usa ka po siya na buhi o balik. So, wala na ka simple. So, if you will say ang ayan lang si Governor Rene Lapagos, Congressman Rene, mo clarify in the proper forum in the legal process, then that's what Congressman Rene told me. He will immediately seek those clarifications and remedies under the law. Kanya, namutala po sa side ni Governor Chato, ni Vice Governor Dailim, o sa mga bukal, ang ako ikasulti nga, wala kami kadawat o MR resolution. Kay ang among i-assert sa among MR dito, dat na mo ang Congressman niya mga punto, kay siya may governor at the time, but at the same time, we asserted also the role of the Sangguniang Panlalawigan. The role sa Sangguniang Panlalawigan, lahi man ang dili kay lahi. Ang iyang role, na-role ang Sangguniang Panlalawigan nga dili role po sa atong governor. So, mo ito nga, MR si Congressman Rene sa iya, o niya nag-MR sa Sangguniang as a whole. O yun, Vice Gov Inday Lim o sa mga kauman. No? So, as of now, there is no receipt of whatever, what may kadawat whatsoever of any ombudsman resolution in our MR. So, what may klaro. So, there could be no arrest. There could be no suspension. There could be no allegations sa unsa. Magsunod lang utag unsay sunod nga. No? So, ato na namin himuon nga. I-clarify lang ato sa mga tao kay dili man po fair. I think that is totally malicious, no? Nga kanabang ano istorya nga dili tinuod. Nya, gusto lang tingali mo mislead sa mga tao niya. Naalala naman po yun kung gana, basta panahon nating eleksyon, so ako isutis mga tao, panahon naman rin nating eleksyon, bantay-bantay, pamukin na, apay laing misleading manunod, ane. No? So, dili na na mapinga, kay naalala naman po yung mga pulanon kung doon na eleksyon, naanaling namin. But as I said, I have full trust ng mga tao na maugyod maminaw o kinsay nag-hatag sa hustong informasyon. So, thank you. Okay, thank you. The next question, si Lilo, and then si By the way, before mo sulti ang sunod nga mga tanan, ang ako dahil naglalitan ng dugang, ang katawan sa tagbilaran, naminaw man mong tanan tingali karon, kamo yun ang makasulti o nasayot pa ang probinsya sa una. Nga ako gihimo joint venture ang power and water. Ang servisyo ninyo sa suga o tubig, nasayot pa nga. Ingon anak karon, better off ba ta karon kaysa sa una? Mo man ay bottom line. Kami sa SP sa una, di man kami negotiate sa kontrata. We look at this area. O saan man napitaan? Saan man napitaan ang proposal sa atong executive department, sa atong governor o sa atong mga technical people? Makaayo ba sa katawhan? With full faith, we gave the governor the authority because we trusted and we had full faith nga makaayo sa katawhan sa Tagbilaran o sa mga silingan ng mga lungsod na maabtan niini ang servisyo in a joint venture setup rather than katong sa unang panahon nga ang local government mo'y nagdagan niini. Unya, na ay mga provisions dito o maghimong decisions ang joint venture kinahanglan unanimous vote labi na og increasing of rates. Tanawan ninyo ang rates sa ato ang sa tawagan ni suga dinhi na lang sa Bohol. Dahil I don't know, may bawal na lang ang Tagbilaran may kinabubaan o rate sa suga compared to buhay ko 1 at buhay ko 2. Naaman tayo bedang nga grupo nga gigama karon. Even in the water supply, tanawa ang inyong rate i-compare sa other provinces sa aso din sa Tagbilaran. O sa quality of service, compare ang servisyo sa joint venture. Karon nga nahitabo versus sa wa masol sa joint venture. Na may daghan naging gustong ato na magpa-connect sa joint venture. Nakadungog pa mo protesta gikan sa katawhan. O maingon mo nga wala, o maingon mo nga hinguyon mo, o hingon ang katawhan sa Tagbilaran nga ipabor mo sa unsay resulta sa desisyon sa mga leaders ninyo pinanunuhan ni Governor Rene o sa mga sanggunian nga hatag og authority ni Governor Rene o hinguyon mo nga moingon nga mas gitaha ang sitwasyon karon, then I would say
after all, we were correct in our decision. O sa pag-asa at pag-abot, we can face people with high heads because I think we made the right decision in authorizing the government to enter into such kind of a project. Kaya mo yun na yung bottom line sa atong mga taga-sanggunian nga naghatag sa atong Governor then, Rene, atong maong authority. So, thank you very much. Presidente, si Lito, sa itong ka. Salamat, Tos. Good morning, Bob. Good morning, Api. Iay ako papunta na bahay na ni Gilwar niya sa Adistad sa unang mga bulan sa kita gobernador. Ato ni-raise ni, kaya mo ni Kupning sa sitting company board niya. There was a statement from the governor na sa RDC level, mura ko matingkat ni sa puliti sa RDC level. O siya practicing ni, kaysa niya palaluwigan, hingkwan mo po, nangilabot-abot sila ni. Then second, observation sa ato mga kaigsunan Apex 3 mura ang Sandugo karon nagitabangan as probinsya City of Sandugo Foundation mas bibo pa magpatay has kaya kada gabi kuno way activity mas maayo man kuno sa una kaya na mga night activities mo nang kung ipabot ni Bugo bugod sa imong kakulan. Okay, daghang salamat. Lit, may tungod aning sa ato ang pag-asa, sa ato ang weather forecasting o hasta sa Coast Guard kasi ilahang mga policies dili lang ni kay sa RDC ning abot kay gikan sa atong probinsya sa PDC ning doon sa RDC isang ating ganit dito sa Kongreso. In fact, I think si Congressman Rene mas maka-explain o kung sa'yo nahitabo dito sa Kongreso kay gitawag man yun ang tanan the heads of Pag-asa, Coast Guard, and they had certain agreements in Congress. So I think ako ni follow up po pangutana sa Congressman Rene kung sa updates dito kay level naman to nila. I had personal talks directly with Pag-asa Chief, no? si Vic, and Administrator Vic Malano. Ang iyang comment na to na they have discussed this matter with the Coast Guard dito yun mismo sa Kongreso and they had agreements made there tungkol kay ang Pag-asa di man inighatag nila silang forecast di man sila nagagamakod sa policy as far as the Coast Guard is concerned. Kung nasa dito ko sa gawas ang butog nga ano to nga dito ko at itong si Manaha puro po gagil warning ko to din sa atong lalawigan. In fact, ang Manila nagsuspension sa ilang mga klase. Paglupad sa among aeroplano gikan sa Manila, very turbulent. Ang among flight padong sa Canada, kay Vancouver man nag-agi ang aeroplano padong sa New York, turbulent. Mga, I think, 30 to 1 hour na turbulent din ang aeroplano. So, padong dito. So, I think, this matter atong i-check kung unsa na updates. Kaya diha yun sila specific discussions may tungod aning bahina. President Ibigis. Sa akong sandugo, ako nga niyon si Provincial Administrator kay siya akong itahasan nga mao'y mubarog sa side sa probinsya sa tanan nga tigom in relation to the sandugo. Kay sa akong sandugo karon na ang Sandugo Foundation na ang city ug ang province nag-suporta o nagpang-acting. Okay, thank you, Gov. Kalabot sa nag-text nga mas di po pa kung na nagpatay o hash, matutman manager dito, pero imposibility na. Ato po sa Bohol Cultural Center, pag-gabi, makikita po sa mga kalihugan. Okay. Nagrihan na nato na ang mga activities na to is either Bohol Cultural Center or sa CPD Sports Complex. No? So, na dito ato mga activities. Kaya, mabit ang karoon ng tiguan karoon ay no, mo nang aritas gawas, ang possibility is makancel kay humol na puno ang mga tao, no? So, naa ako makalihukan dito. In fact, ang atong kalihukan karong Pizza 23, BIT night, di tumutuog, di mo pagkapatay sa hasan eh. No? O di mo pagkapatay sa hasan eh, di na kung ipilit ni Atty. Diputado. So, BIT night ko, karong 23. Ang Ingenio night, humana, ang Baiso night, humana, ang atong mga kalihukan sa Dr. Silio Putong. So, daghan, halos gikan sa July 1 hanggang July 31, fully booked ang atong mga activities. No? Ako ba na humana sa ilang mga activities? Diha kasagaran sa atong Bohol Cultural Center, kay naman tayo mga kahimanan na diha. No? Nga atong Miss Bohol pageant karong upa po nga dawa. Pizza 18 ato sa Bohol
Wisdom School. O niya, musunod na ang mga activities nato. Ang atong, by the way, doon na yung mga nag-asa na pita ang atong tickets, no, makapalit sa El Gama, no, nga show. Kanito ko kaya ang Bohol Chamber of Commerce and Industry pa man nagtabang nato. Ang mga ticket outlets nga i-identify nila ni General Albert Uy, mga president, naa sa GL, naa sa Dong Juan, sa Dunkin Donuts, sa Island City Mall, Plaza Marsa, Alturas Mall, Metro Center, BQ Mall, Bohol Bankers Association, Choco Rich Cafe, Phyllis Jewelry, Heavens Auto Sales, JJ Seafood, GL Caltex, Bohol Tourism Office, Tagbilaran Phil Cafe, The Bus Cafe and Station DYRD, ug mao ni ang mga ticket outlets, no, so karupit sa 20 city sa July, no, so mao na ato may bawo ato mga night activities nagpadayon kunya ang atong sa Dugu Street Dancing kakupo lang atong preparasyon ini. Nag-meeting ta na doon may kinisimana karupit sa 26, no, mao gyapon ang atong parade ya sa itong Plaza Rizal paingon sa itong CPG Sports Complex. Yung peaceful ka na tickets sa mga peaceful. Ispo, may po dili sa tourism office gyapon, no, ang JCI Chocolate Hills maoy nag-organize o maoy nagtabang, no, sa provincial government o city government kaabot. Okay. Thank you. Ito sa Sir Limang si Tito, si Tourism pa. May bundago, may bundag administrator. Morning. Dua ka question about the issue on sa ombudsman and about the housing. The Bohol Chronicle maintained ang position nga despite mga news from other media outlets nga preso ko nalagi po naka-adapt po naka but the paper maintained that katong di ba makamapil sa decision, so your MR remains unclear. Now karon kay mo naman ang tanan na explanation. So ay kaduhagog, no, katong gihagit ka ni Attorney De La Serna, kabahin ang clearance from the ombudsman because matod pa niya normal because at the time when you got your clearance, ang position sa ombudsman nato kay wag yung kay kaso kay dismissed man to. I mean it was dismissed by and affirmed by Casimiro Orlando Casimiro. But karon gihagit ka ni Attorney De La Serna to get a clearance from the ombudsman o nagaano pa kung clearance in the light nga ingon man ang ombudsman there's a case for probable cause. Mga nauna namang question. Number 2 is niadtong usa ka sa adlaw gitawag na kay Nabanga na 2 years na karon hangtod karon wa pa gyud kunoy poste nga mibarog sa ilang mga panimalay nga gisaad sa DSWD o sa Habitat. We called the office of Secretary Nicky Suliman. Yeah, we were referred to the office of the regional director. Matod pa niya, ang problema ko noon na kaya nangayo ko no og dugang pondo ang DSWD ng Habitat kaya na-absent sa spesyo sa building materials. So, ang mong sugyot is kanang pondo nga nabiling ninyo kay additional na mga nagipangay ng SBBM ihatag na lang na sa mga biktima because ang ilang counterpart gianay na, nag-book na because they were waiting for the counterpart of the government. So, usama mo signatory sa MOA between Habitat, DSWD. Usa may role karon sa provincial government. Are you aware of the situation in Inabangka? Nahatod ko na karon ang mga biktima that were classified as totally damaged. Wapagin ko na maatiman sa atong national government at provincial government. Okay, Chef. Una-una po, tubag ang may tungkol sa Habitat, no? Okay. Continuous ang ato ang discussion with Secretary Nicky Suliman sa Director Baga. In fact, before ko larga sa Amerika, din sila. Kaya ang role sa probinsya ni Ana, mao ang pagbarog sa side sa atong mga tao. Ug dunay mga kakuwangan, ug dunay mga areas of the agreement between DSWD o sa Habitat nga on the side na sa atong mga tao. So atong reklamo sa ato ang Habitat o sa ato ang DSWD ang mahitungod sa mga pinakabuok ng mga balay pa nagakuha niya ka na report. Kaya ka na report ikabot na dito sa mga shelter cluster dinhi. Now, na-resolve na siyang issues in the meeting before I left dito sa Gawas
Kaya din ang regional director, din ang undersecretary sa DSWD, o gitapok ang mga mayores sa mga lungsod dinhi ubansab sa DSWD. Tungod kay naay adjustments ang ilang fund allocation nga ilang gi pundo niining maong project as far as the DSWD and the Habitat are concerned. So gi-addressan nila karon. They are the fund releasing that will be channeled from DSW direct to Habitat. Dili mo sa probinsya ang atong mga funding releases niini. You-take into consideration ni nila may tungod sa concerns ani i-raise nato karon. So appeal ani itong unsay buhaton atong at naitabo magod ini ang ilang experience Habitat dito sila sa gawas sa ato ang probinsya sa mga Mindanao nga rehabilitation, usa ra ka site ang ilang deliveran kay resettlement ang ilang mga projects. So, because of that, usa ra pod ka delivery ang ilang magdungan tong ilang tanan gikan sa Puthaw ngadto sa mga sito gani Kabilya o uban pa. Sa meeting namo, explain nila kay kami may nangutana on behalf of our people ang nahitabo diyan na dili sa ato lahi. Kaya policy nga gi-adapt din dili resettlement site ang ilang construction. O saan ang bayan nga napukan, adto po dito marugon o balik ang panimalay. So, just imagine the tremendous administrative operational cost pagkatod sa ilang mga materials katos mga bukid. Kaya sa adapit ang mga bukid, tuwa po dito ang kaning materials dapat maapot. Isuway sila o clustering ka ng anak sa munisipyo ibutang sa cluster of towns na adto mo kuha. But it was not accepted well. Kaya gusto nila nga mahimo paabot yun sa barangay por lo menos. So mga nga ka-adjust sila anang mga bahina o sa ilang mapa o mapupuhol o saan nakita ang nabutangan na sa mga natukod ng bahay o kita nimo nga ang mga naasa mga areas nga accessible tuwa na dito ang mga balay. Pero sa areas na tuwas kabukiran okay, sa kakuwang kay ang delivery sa ilang materials dili makaabot. Now, ang ilang target is 15 days na gamo ng usa ka balay. Ang problema nga nahita po maong na-delay hasta itong mga semento uban. Kay kung dili gani mo abot ang tanang materials, nga kompleto yun from A to Z sa tanang materials, ang team nga mugama dito sa ilang balay nga apil ang mga local people, dili sila katukod in 15 days. Kaya di man mahuman na may parte nga gakuwang sa ilahang delivery. So, kana sila mga issue nga i-address sila atong tigong nga request yun ko nga mga anhi sila. So, nanganin din ang DSWD National Regional Director to address those concerns. No? So, kung na update as of this point in time. On the case of Ilabanga, ako sa ipatrace ka inyong gisulti karon walay bisan usa ka balay. So, ako ipatrace ang araw walay bisan usa ba kaya itong mapa na ilang ipakita. I could not recall nga wala ang Ilabanga dot. Kaya na may mga dot nila dito sa ang mga balay ni Panginoon. Okay, there will be a meeting with the DSWD Habitat and probably the provincial government next week. That was the... Shelter committee na siya. Yes, ang problema mo namin daw is unsa mo na ibuhaton sa mga counterparts sa mga balay na nangaguba na nangagabok na itong ilang mga materials like mga bamboo. Will they be again required to provide their counterpart? Atong discussion na mo nga gihimo, gi-raise na nga punto because ako man may ingon nila, ayaw ko ina nga inyo na pong hanyoon o pakuha na po o lain na po ng mga lipat kung nadaot nga lipat. So mo kaya akong gi-raise nila. I think they will be including that in the adjustments of their posting sa DSWD and Habitat. Kay acknowledge man yun nila na tinuod na yung mga lipat na dugay na nakuha o niya tungkol sa panahon nga hingga so wag pa nila nasumbi mura kita na nabukbok ang uban nga lipat labi na hindi treated nga mga lipat we raised that to them already during that meeting o niya I will sit with nga ang ilang agencies ma-address na particular issue kay parang yun basic requirement pa sa construction sa bahay nga na ay mga lipat sa iyang walling usa taplakan sa semento. So ako na sila forward
during that meeting, ayaw nyo kong ing na inyo na kung patampo ko ng lipat. Yung gasto na ng mga tao ng lipat ng area nga wa pa matukuri sa ilang panay. Okay, thank you. Okay, katong sa question ko. Okay, sa sunod nga pangutana was kanoyon o clearance, no? Kanoyon nga... Doon na yung agad si Attorney de la Serna. Okay. Kung kuha ka clearance sa ombudsman. Tagaan pa ba kakaroon? Kuan nga, usa na po ka pangutana nga, ang tubag ni Ana, mura ba o magtuyok-tuyok, nga naman, ang unang pangutana nga, atong panahon nga, gitagaan ka o clearance, was that not an assertion, a validation of the statement nga katong pag-dismiss sa kaso sa 2008 was really a dismissal already. Meaning wala na kasong continuous life sa kaso. Kaya, i-dismiss naman yun siya. Di man yung talagaan o clearance o wala kay dismissal. O niya, mo yung main core of the issue. Kung katong kinabuhi niya, may mo ba na ito siya i-revive? Mo ito nag-question Congressman Rene. Mao yun ni punot dulo o kinagalog pa. Nga may mo ba na yung pakawon kung namatay? Normally when you say extend, na kinabuhi. O niya na-extend. Sa atong mga processes po, sa legal processes, pwede kang maka-appeal, pwede kang donate period, donate, ano sa mo terminate, kaysa malaot po na ako period nga, doon na nag-yung kay finality sa imong judgment. Once it becomes final, mahimo ba siya kukawon o balik? Ako nigi layman nga istorya ha, kay aron dili, may nabugil daw pagka-istorya ha, kay aron masabtan sa atong mga katauhan. Ang tao nga namatay, because yung kaso mo naman namatay, dili man kay mura kundi namatay yun. Unsa may imong proof nga namatay? Issue ka death certificate. Kato imong certificate of i-issue ako, dili ka ako nag-issue ang certificate. Hasta si Felix Oy nga apply og judge, di panayuan og kining certificate. Atong primero niya pag-apply og judge earlier pa sa 2008, wa siya tagai og certificate. Deny siya. O niya, after 2008, ibalik na po siya apply og judge, gitagaan na siya og certificate, no criminal and administrative case pending in the ombudsman. Si Governor Chato, atong nominations lagi, i-nominate man tagi, papirma pa dyan nga, mudawat na sa ilang nomination, sila may nag-research. Huwag kong mag-submit o document. Hasta ang ombudsman, buwa, sila may nag-research. Kaya makunong ka, nominee makunong ka, udahan ng bayan award, hasta ang Civil Service Commission. Hantod sa awarding, dito sila tanan. Kunya, ang formal written kato yung RDC. Kaya, di man po ka-nominate ng RDC o kay certificate. Itawagan naman po balik-balik nga pasabit konso, nangayo po clearance. Issue certificate. Kunya, kung na kay death certificate, parehos namatay, nanay death certificate. Kung sa naman pong certificate na mabuhay sa balik, sama po yung legal basis. Naabay mga procedures in between nga nahitabo. Naabay ng file or whatever motions nga nakapabuhi. Nga nang hikalit sa kabuhi o balik. So mo na pangutana na mo, pangutana sa katawhan, pangutana sa tanan, that we know, with due respect, ang ombudsman na makahatag yun sa ilang tubag. Kunya kay naamay tubag sa ombudsman nga dito sa MR ni Congressman Rene. Ang tubag sa ombudsman dito sa MR ni Congressman Rene nga duha ka points man tingali ito. Kay karon naman ako nakabasa, hinuli ko kay dito lang ispistas balilihan o kung mayroong pagkaibaw nyo o unsay na hitabo din sa otaliha. Tama dito nga, muna o na mga punto nga i-raise nila nga matod pa na ay pirma ba ito sa usa ka official nga sa ombudsman po nga mura gaduda sila o kanang valid ba kay authorized pa o dili o niya na po yung usa ka punto nga mag-guess o duplicate copy na kung may napirmahan. How would Governor Rene know that? That is a function of the ombudsman. Regularity of performance of public functions.
Can you use that as a principle nga? Na irregularity, whoever signed it, then it should be presumed as regular. Gano'n nag-issue ako ng ombudsman o clearance. Gano'n nag-issue ako ng death certificate. Kung sa pagkuman ng lubong, hingbalik, sali naman po certificate ang atong issue. So, all na yung mga pangutana. We have full respect to the ombudsman niya. Ma-resolve yun na nga issue. All na yung atong gitanaw. No? So, ma-resolve yun na nga issue. So, I think the ombudsman will have his way. Now, under the law, o si Governor Rene, kinahuman naman ang iyang MRO resolve, or unsay option, na may options under the law. No? So, matulad ni Governor Rene, he is thinking of raising it on certiorari. No? So, he has 60 days to do that. No? So, muna nga, dili naman po na to. Palapian o ingon nga, dakpo na si Rene, o iswagwala. Dili po kay. Ang mga tao, yung tao maglibog, anang bahina. No? So, mga na rason, ganun na yung mga rules of evidence, na yung mga rules of court, na yung mga panaon na to, kay mamalagi na yung sundo ng mga proseso. I hope that was clear. No? Thank you. Okay, station, last question. Okay, last question lang kay Bob there sa DORD, si Atty. Salma. Ay problema nito pero di bahin sa ombudsman eh. Bahin sa mga lubo, floating restaurant operators ba nga usas ilang problema karon kanang hasmagan sila karon sa BIR tungod aning atong problema nga number 1 tourist destination ta, yung taghan kayo tag tourist arrival, so ninyo itong BIR na daghan din mo nagbisita, dagko din mo income diha, so atong tanaw ng inyong records din ha. So, daghan po kayo tourist arrivals po ang municipal tourist office siguro sa so murag nag-float ang ilang videos dito, so ang problema na karon ang atong mga operators din ha sa floating. Kanya matod pa nila upan na nihangyo na kung sila tabang ni mo sa mga may katabang ni mo nila na ilang matutulong na ko kayong milyon-milyon na mga problema. Okay. I do not know if ang mga operators sa Lobo, insulti ba ni Attorney Salva na nag-meeting na may tungkol na. Kunya, in the presence of the BIR, so nag-meeting na sa Miana. Not only BIR Bohol, but BIR Region 7. And then, ang atong last nga discussion nila was mag-linkurize sila o padayon with the BIR kaya aron makapresent ang individual entity sa ilang explanations nga i-reconsider ang ilang rate kuan kang i-prescribe sa BIR or assessment sa BIR. They started explaining at the meeting, pero lahi-lahi man sila kinaghan. So the BIR, I think, wanted to make sure na one-on-one sila magka-discuss on every case. So, from that time on, wala ay feedback pa o unsay nahitabo. So, kung naay bagong feedback karon, I can call naman na sila mga leader sa grupo nila dito para ma-assess na to unsa na remedy nga nahitabo. They were trying to make explanations yun. Nga nahigo sila yung mga damage, nahigo sila yung mga ingon ala, o na ilang explanation. Ako lang isulti din nga sa kada pundo, kada hutong, whether business sector or farmer sector o unsa, nga mo raise yung problema nato din sa Kapitolyo, we always listen. And we give them an opportunity to explain. But ang role nato is really to bring the national agency concerned or regulatory agency concerned para magka-istorya ang dialogue sila. And from there, makasibo sila sa unsay hinungdan, unsay diferensya ni ini. That will apply to both the private sector, business group, o appeal po ang lungsod. Kaya lungsod naman sila kung ilang regulatory policies din ha. So, as far as the capital is concerned, we had steps already initiated. Pero kung may na-solve na ba, ako i-update lang, magpa-update lang kung sa na-edit ako. So, thank you. Okay, murag po sign off na pero ang yun siguro dapat ay namin pero bubuhatan siguro sa iyang kanyang statements para sa mga nanginaw. By the way, announcement na no, July 22, in line with Bohol Resident Region Pune,
tayo mobile services ang PRC, ang PSA, ang TFRB na delete karong July 22 at sa Galleria Luis Activity Center. Naki-postpone na. So, Rob, O si Aling Puntuha, tuguti ako nga magpasalamat sa tanan atong mga kaiso ng Bulanon, dinis sa atong lalawigan, gawa sa atong lalawigan, ang tuwa sa gawa sa atong nasod, sa padayon nga panaghihusa, o sibo sa tema sa ato ang selebrasyon sa Sandugo Festival o sa Foundation Day, celebrating Boholano unity and progress around the world. Inapauntahan nga ang labang makagagahong, kanunay maghahatag og dugang grasya sa katawhan sa Bohol. So enjoy the whole month celebration. God bless you all. Okay, thank you. Balik sa studio. Thank you, Ora Maigala, atong tapusan ng atong kaliukan. Back Studios. Si Felix na ipahagal. Salamat kay Obda Erna.